Selena, remember we have to stick to the budget. Ano, anak? Sabi we have to stick to our budget. Hindi ko, alam mo kung nandito lang ang lola mo, sabi nga ni Mama, kailangan, kung ano yung makakatipid sa atin. Alam mo, hindi tayo parang parating Pasko, diba? Kaya, balik mo yan. I like this stuff. It's on IG. Ano ba sabi ko sa'yo? Naku, nandito lang yung lola mo, sasabihin niya sa'yo. Naku, yung sabi nga ng mama ko, hindi parating araw-araw Pasko, di ba? Tingnan mo yung mga langgam, nagtitipid sila pag rainy days. Naku, ibalik mo na yan, hindi natin yan kailangan. Or can we just go to Trader Joe's or Target? Because I need to buy some healthy stuff. Ay, naku, tara na, dali. Ay, ako, maligay na ako sa wall. Tara na, tama na. Ayos na to. I think we're good. Good morning, mahal. Good morning, mahal. Kamusta kayo dyan? Anong balita? Ito, okay naman. Nagluluto ako ng paboritong pagkain ng anak mo si Celine. Siyempre sa trabaho, ano pa nga ba, di ganun pa din, pagod. Ang sabi nga ni Mama, diba? Importante, may trabaho. Ay nako, mahal. Di ba sabi ko, huwag kang masyadong magpapagod dyan. Yung vitamins mo, huwag mong kalimutan. Si Celine, di ba, tumutulong naman dyan sa bahay? Ay, nako. Ewan ko ba dyan sa anak mo? Na-spoil yata. Kakausapin ko na lang din. So, ikaw, kamusta ang trabaho mo? Ito, ang daming kailangang habuling deadlines. May project kami ngayon para kay Councilor Romes. Kaya babad ako sa araw. Ang init pa naman dito sa Pilipinas. Oo, nabalitaan ko ha. Usong heat stroke dyan. So, mag-ingat ka please. Bawal magkasakit. Wala na nga tayong budget eh. Ay, nako, naamoy ko na yung luluto ko. Nasusunog. Sige. Saka tayo mag-usap. Sige, bye. Love you, bye. Okay. Sige, mag-ingat kayo dyan. I love you, mahal. Ay, Insan, kamusta na? Long time no talk ka. Nako, ano mayaman, Insan? Alam mo naman, trabaho, tulog lang dito, nakakapagod, pero okay lang.
Okay. So, tanggap niyo na yung pinadala ko kay Gary last month? Oh. Oh. O, kamusta naman si Bunso? Okay. Anong ospital? Teka, si Gary nasa ospital? Sandali, hindi ko maintindihan. Insan, sandali. Anong nangyari? Kailan pa to? Sa St. Luke's? Oh, okay, sige. Mag-usap na lang tayo ulit. Tatawagan kita. Ospital? Tatawagan nga to si Gary. Hello, mahal. Mahal, tumawag si Rita. Bumisita yung anak sa'yo. Totoo bang nasa ospital ka? O ay, ano ba nangyayari sa'yo dyan? Wala to. Masyado lang nainitan. Kaya sinugod ako sa ospital nung nahilo ako sa office nung Biyernes. Sabi ng doktor, mild stroke lang. Kaya huwag kang mag-aalala dyan. Mild stroke? Anong ibig mo sabihin? Wala lang. Ba't hindi mo sinabi sa akin agad? Ilang araw ka na sa ospital? 4 days lang. Di ba nga, yung insurance natin, hanggang 80K lang ang limit. 80K? Saan tayo kukuha ng pambayad dyan? Yung utang natin nga kay Ma'am Donna, nakakasimula pa lang natin bayaran. Ano ba naman ganing nangyayari sa atin? Sorry, mahal. Kung kaya ko lang umiwas dito sa sakit, edi sana ginawa ko na. Kaya nga di ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong magbabad. Uy, lalo't ngayon ang init. So, ganito na lang. Total start na summer dito. Open ko na lang schedule ko kahit Monday, Tuesday, para mabayaran natin ang gastos mo. Huwag na. Alam ko naman na sagad ka din siya sa Amerika. Pag ginamit pati ang day off mo sa trabaho, baka lalo tayong mapahamak dyan. Saan nga tayo kukuha ng pambayad? Maghihintay na lang ba tayo ng milagro sa insurance natin? Kita mo naman ang sobrang liit ng coverage nila. O, sige, mamaya lang tayo mag-usap. Hoy, Maring Rose. Okay ka lang ba? Mukhang matanda yung mukha mo. Okay lang ako, Mare. Wala, kulang lang to sa tulog. Eh nga pala, baka naman, gusto mong hindi man sa namimilit. Paglagay natin ng highlights yung buhok mo kasi medyo, faded na yung color. Para may iba naman. Gusto mo, may nga pala, baka naman may kakilala kang, na gusto magpa-beauty, hair, makeup. Nag-open na kasi yung schedule ko. Ipantin na ako ng Wednesdays. Kala ko ba off nung Wednesday? Meron nga pala akong kaibigan nagtanong last week sa work namin. Si Julie, nagtatanong kung sino raw pwedeng maggawa ng niya, ng hair and Talaga? makeup, ikakasal. Talaga, Mars? Sige, Sige. tanong ko ha, baka sakali mag-usap kayo at bibigay ko yung number mo. Maring Frances. Uy, may alok ako sa'yo, ha? Oo, gumawa ako ng suka, masarap to. Ay, naku, masarap sa lahat. Kuya Rodel, may alok ako sa'yo. Please. Oo, gumawa akong suka, please. Ay, naku, masarap to, promise. Oo. $8 lang. Yeah, pwede. Delivery. Okay. Opo. Bili na kayo ng may ginawa po ako suka. Naku, masarap ito. Yes, please, auntie, $8 lang. Miss, pwede ko po i-deliver sa inyo. Totoo. Bukas? Sige po, ilan gusto niyo? Sabi ni Mama, walang susuko.
So loved. Antidepressant. Bakit? Sinin. Bakit? Antidepressant. Ano ko? May 12, 1967, Journal. Minsan, ang buhay nakakapagod din. Akala ng tao malakas tayo. Pero hindi alam ng marami na meron tayong malalaking problemang pilit nating itinatago. Hindi ko pa rin matanggap na ang asawa ko wala na ngayon. Ilang buwan kong binuhat ang kanyang mga gastusin dahil sa kanyang sakit, pero sa huli hindi din niya kinaya. Bilang isang single mother, talagang napakahirap kapag nag-iisa. Napakalaking responsibilidad sa pagpapalaki sa aming anak na si Luz. Kaya minsan, hindi ko mapigilan ang aking sarili na maging mahigpit sa kanya dahil alam kong ito lang ang paraan para matuto siya sa buhay kahit wala na ang kanyang ama. Akala ng marami, kinakaya ko ang lahat. Pero sa totoo lang, maraming beses ko nang inaisip sumuko. Ilang beses na din akong nagtangkang humanap ng huling kapahingahan. Lahat ata ng paraan para itigil ang sakit na aking dinadamdam. Nasubukan ko na. Pero kahit gaano kahirap ang buhay, hindi ko pwedeng makalimutan ang lahat ng ginawang kabutihan sa akin ang Panginoong Jesus. Hindi ko kayang ipagpalit ang panandaliang kirot ng panahon. Sa buong buhay na grasya at kalakasan na ibinibigay niya, binigyan niya ako ng relasyon sa ating Panginoon dahil sa krus. Pangalawa, binigyan niya ako ng magandang pamilya kahit hindi tumagal ang buhay ng aking asawa. At sa aking nag-iisang anak na si Luz, talagang napakabuti ng Panginoon sa akin. Ito ang naging daan para kayanin kong buhatin ang bigat ng buhay. Akala nila sa aking sarili lang ako umaasa. Pero hindi lang nila alam na dahil kay Jesus, nagawa kong maging malakas na ina para sa aking nag-iisang dalaga. Gaya ng sinulat ni Apostle Paul para sa mga Pilipos. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Salamat Jesus, sa iyo lang ako patuloy na aasa. Nagmamahal, Minda. And Lord, may you teach us that you are a God who provides, and may you teach us that we can always depend on you. This we ask in the mighty and powerful name of Jesus Christ. In Jesus' name, amen.
Thank you, mga sis. It's truly been a challenging and tough season for me, but the Lord is teaching me to truly depend and rely on Him, both for my marriage and finances. Tita, always remember that we are here whenever you need us. We are behind you in our prayers always. Akala ko dati, ang lakas ng aking ina ay resulta ng kanyang mga natutunan sa hagupit ng buhay. Na siya ay natuto lamang sa lahat ng mga dinanas niyang mga pagsubok na kanyang hinarap. Ngayon alam ko na ang lakas pala niya ay mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Mama, kay Jesus ka lang umasa. Mahal! Sabi ko naman sa'yo eh. Nagpadala sa akin ng sulat ng PhilHealth. Tingnan mo sa akin, mahal. Sulat, nag-cover nila ang 90% ng hospital expenses natin. Pati yung home health at gamot ko, go-cover ng PhilHealth. God is really good sa atin, mahal. Hindi talaga siya nagkulang sa atin kahit kailan. Ay, ibang klase talaga si Lord. Pero, sige na mahal, kailangan ko nang malis. Baka malate pa ako sa work. Ma, ako na po maghahatid sa inyo sa work today. Wala din po akong pasok bukas. And i-check ko na din po kayo sa favorite coffee place niya. Talaga lang Bakit? Sino may birthday ba? Wala lang, happy lang ako. Dahil total matagal din tayo hindi lumalabas. So, treat ko na din. Okay, sige, mauna ka na. Baka malate pa ako sa work. Got a good day